kain tayo ng lunch. At yung truck natin, iniwan muna natin doon sa workshop dahil hindi pa naman tapos. Sisimulan pa lang kasi marami nakapila na nagpapagawa. Kaya ngayon, nandito tayo ngayon sa trailer. Dito sa akin trailer, pumunta ako rito para kumain muna. Galing ako doon sa kantin, kumuha ng ulam. Ito, yung pagkain na niluto nila doon sa kantin. Ayan. Ano yan? Kalderetang manok. Saka sabaw. Ano ba sabaw to? Saka yan, yung sabaw. Oh. Yan. Ano pala ito yung sabaw niya? Yung sutanghon. Tapos dalawang juice. Halika kayo guys, kain tayo. Kain tayo guys, kain. Ayun. Puro kain na lang guys, puro kain na lang. Kain tayo, kain. Oh. Sabaw. Punta ako dito sa truck ko para kumain. Dito sa trailer ko. Daming binigay na ulam. Daming ulam yan, no? Kaya halika kayo guys, kakain tayo. Iniwan ko muna yung mga kamartes ko dun. Hindi ko maintindihan yung mga pinag-uusapan nila. Mga Sri Lanka. May juice. Mango. So guys, kain tayo. Ay, sarap ng ulam, oh. Ito ang buhay ng truck driver. Walang permanenteng tinitirahan.
Dami guys, oh. Kalderetang manok. Hindi mo maubos to ng isang kainan lang, dalawang kainan, no? May ilalagay muna natin dyan. Paunin natin sa biyahe to. Dami, oh. Pwede pa pang hapunan mamaya. Pananghalian. Uli. Lulubin ng Diyos. Marami. Pala guys, yung content ko na video, hindi ako nag-e-edit. Kaya kung ano yung na-capture ko sa video ko, ina-upload ko na agad yun. Hindi na ako nag-e-edit. Kaya siya na kayo kung minsan magulo o kaya maingay, ganun. Humingi ako sa inyo ng dispensya. Shout out sa lahat ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao at lalong-lalo na yung mga OFW nasa iba't ibang bahagi ng bansa. Shout out sa inyo lahat. Mga minamahal kong mga viewers and followers. Ito, kain tayo, may sabaw. Yun, tapos na yung truck na yun. Ayan, yung kasabay ko nagpa-service, tapos na. Tapos na yung truck niya. Tayo hindi pa. Taas ng hangin guys. Ako na. Ayoko ng kanin.
So guys, yung pag-inom ng tubig, para-paraan na lang. Kaya na uminom sa takuri. Kung hindi na tayo nagpa-service guys, siguro hindi ako nagkakamali eh. Asa Madinata tayo. Yan ang kasabay ko. Nagpa-service. Tapos na. Alis na yan. Kakaway na siya. Tapos na tayo siya eh. Nauna kasi sa akin yan eh. Yun, alis na yun. Pero itong mga naiwan dyan, maliligo pa mga yan. Dito tayo kumain sa trailer natin. Si yung truck natin iniwan natin dun sa pagawaan pa. Mamaya natin balikan. Palipas muna tayo ng ating kinain. Pero pa rito yung juice, 100% mixed fruit mango. Nakalagay dito no added sugar. Pero ang nilalagay dito nila na asukal, yung magic sugar. Hindi naman asukal. Magic sugar. Buti nga ngayon medyo humupa na yung init dito sa sa Saudi. Lalo na pag ganitong nasa probinsya. Hindi na masyado mainit. Dahil na ngayon October na. Pero may humid pa rin sa diyan banda sa Dammam. Saka doon sa Jeddah at doon sa Rabig, doon sa pier. May humid pa rin. May humid pa rin siya kaso hindi na masyado mainit. Ito magulo ang ating kusina ngayon guys Ayusin ko nga muna. Madali ko kasi kanina yung pinggan natin nagkalat na ito. Yung tubig na yan guys, na yan, libre yan. Yan, tubig na yan. Yan ang gawa ng Almaray. Yung produkto ng Almaray na isa. Yan, tubig na yan. Naming iniinom. Pwede inumin, pangluto, ganun. Yun.
mamaya natin puntahan. After lunch, mga bandang alauna, yun, tapos siguro yun, alas 2. Pagkatapos nun, lulobin ng Diyos, matapos yung truck natin na maservisan, idugtong natin dito, kadugtong, yahin na, takbo na. Doon na tayo matulog sa daan. Sa tayo abutin ng antok, doon na tayo matulog. Ano? 8 na ngayon, 9 na naman bukas. Ilang biyahe pa lang tayo guys, 6. Kaya medyo hapitin natin para kahit papano maka 12 biyahe man lang ayos na. Kahit maka-6 pa tayo hanggang mag-cut off ng 25. 24. Ito lang ang trabaho namin dito. Mga long haul driver. Yung kasi dito sa Almaray, wala kang ano rito, wala kang dito. Nakadepende na lang sa'yo kung magpahinga ka. Gusto mo magpahinga maghapon din sa parking, pwede. Gusto mo maghapon matulog, pwede kung gusto mo. Kaso nakakaingan yung ano mo kasi yung nakasamahan mo. Biyahe, tapos ikaw tulog. Pero yung katulad ng dati ng kumpanya ko dun guys sa dito. Kasi yung kumpanya ko dun dati sa Damam, nangangalakal kami nun. Yung namumulit kami ng bakal, aluminum, yero, o kaya yung yung tanso, ganun. Namumulit kami noon. Kaya meron akong sideline noon. Aso dito hindi ka pwede. Dito ko sa Almaray hindi ka pwede mangalakal. Kasi dito yung truck tinitimbang. Bawat biyahe mo bago ka magkarga, titimbangin yung truck. Tapos pag diskarga mo, titimbangin na naman yung truck. Kaya hindi ka pwede mangalakal dito kasi alam nila kung ilang tulinada yung truck, yung empty niya. Kaya alam nila kung ilang tulinada. Halimbawa, pinuno mo yung toolbox mo na to na bakal, mabigat-bigat din yan. Ganun. Tapos idaan mo sa junk shop, huhulihin ka ng pulis kasi yung kumpanya mo, malaking kumpanya to kilalang kilala itong kumpanya na to na malaki. Tapos idaan mo sa idaan mo sa junk shop, magbebenta ka ng kalakal. Huhulihin ka. Tapos i-report ka. Pag ni-report ka sa kumpanya mo, diniport ka, hala na, sayang yung sayang yung pinaghirapan mo, yung severance mo sa loob ng ilang taong ka. Halimbawa, ilang taong ka rito. Kaya mas maigi na lang, kunin mo na lang sa legal. Sumunod ka na sa batas. Yun nga. Pag sumunod ka sa batas, tatagal ka. Tatagal ka sa sa trabaho mo. Pero kung lumis ka dun sa batas nila, kinontra mo, talaga naman, may kalalagyan ka. Ganun. Di katulad kasi dati dun sa dati kong kumpanya, kahit mangalakal ka ng ilang dahil ang pangarga namin nun container. Galing sa pier, container, yung mga cargo ganun. Kaya walang timba-timbang doon. Di katulad dito kasi sa Almaray na may mga sarili-sarili silang timbangan doon sa kargahan hanggang doon sa pagdeliveran. Kaya alam nila kung ilang tulinada yung empty mo. Kaya mahirap na.
Kaya yun, hindi ako pa makapangalakal dito. Kundi doon ka na lang bumabawi sa biyahe mo kung gusto mo na malaki yung kita mo. Ayan o, mga palis na yan. May biyahe na mga yan. Pero pag natapos na rin yung due date ng kilometer ng truck nila yan, eh ganun din, magpapaservice din sila yan. Katulad din natin yung mga yan. Pag natapos na yung due date ng kilometer ng truck, yun, ipapaservice mo yun kasi pag nagka-aberya yung truck mo sa daan, ikaw ang sisisihin ng kumpanya bakit hindi mo pinagawa dahil tapos na yung due date kilometer ng truck mo, bakit hindi mo pa pinagawa yan, sabi nila sa'yo. Bakit hindi mo pinasok sa workshop, open naman yung ano nito ng workshop. Kaso nga lang kung nag-aabol ka sa biyahe, hindi mo maintindihin, pero kitang kita mo naman yung nakalagay doon na due date kilometer ng service ng truck dahil doon mismo sa tapat ng driver. Nakasulat doon kung ilang kilometer. Pag dumating na doon sa kilometer na yon, doon sa number na yon, ilagpas mo lang siya ng katulad ngayon sa akin, lumagpas ng 5,000, okay lang yun. Wag nang okay lang yun kasi hindi naman siya nagkaberya sa daan, kaya okay lang. Ngayon, nagdadalawang isip na ako kanina. Total, kapag diskarga ako kagabi, kaya sabi ko, agahan ko na lang, meron pa pala mas nauna pa sa akin. Kaya yun, hintayin ko na lang, pinasok ko na lang kanina, kaya hintayin ko na lang matapos. Kasi pag natapos naman yung guys, ano naman yun, 45,000 kilometer bago na naman na ma-change oil ulit, ma-service. 2 buwan lang yun, 2 months lang yun, tapos na naman yung kilometer no. Dahil yung tagbuhan ng mga truck dito na Almaray, alalayo. Ang pinakamalapit na biyahe ng truck na Almaray, Damam Alcards, Riyadh. Doon ang pinakamalapit na biyahe ng truck ng kumpanya ko nito ni Almaray. Pero karamihan lahat ng mga truck nila puro long distance. Kaya yung 45,000 na yan to 45,000, 50,000 kilometer. Ano lang yan, madali lang yan, 2 buwan lang yan. Tapos na naman yan. Alam, pag masipag ka bumiyahe, lalo na ang biyahe mo Riyadh, Jeddah, tapos sa Rabig to dito sa Hail, lahat ko. Tapos yung nag-CPP ka, yung finished product, buong Saudi yun, ikutin mo yun. Pero kung doon sa Damam Alcards Riyadh, nasa 450 kilometer lang yun. Yung isang way. So, ang balikan nun, 900 kilometer lang. Pero itong Hadco to Rabig, malayo to. Nasa 900 kilometer yung isang way. O yung balikan niya, 1,800 kilometer. Kaya kung itong biyahe na to, pwede mo siya makuha ng, kung gusto mo, 3 araw, pwede rin. 1 trip mo, 3 days. Parang nakakaano kasi yung iba, ginagawa nila nung isang araw papunta ron, isang araw yung pabalik. Kaya pati rin ikaw, nag-iinganyo ka rin na nag-aabol ka din sa biyahe. Ganun. Kaya nakikisabay na lang. Yan guys, ang kwento ng aming trabaho rito. Kaya kung nakikita nyo, yung mga gamit namin nasa loob ng truck. Kasi yung truck na yan, bahay na namin yan. 24/7 yan, umaandar yan. Kahit taglamig, umaandar at umaandar yung mga truck namin kahit nakaparking kami. Umaandar yan, kahit nagluluto kami, umaandar yung truck na yan. Kasi yung diesel niyan sa kumpanya, hindi ka hanapin nila ng konsumo ng diesel, basta wag ka lang magbebenta ng diesel. Dahil alam nila yung tinagbo ng truck mo, alam nila kung ilang araw ka tumambay, alam nila kung ilang litro ang kinakain ng truck mo. Kaya pag nagbenta ka ng diesel, ay sigurado may kalalagyan ka. Deport ka, sayang yung pinaghirapan mo sa loob ng ilang taon. O kaya ikaw, yung iba, ganon, huwag mong gayahin yung ginagawa ng iba. Doon lang tayo sa likod. Ganun lang dito.
Kaya dito naman sa Almaray, kapag matagal ka na, habang tumatagal ka, limbawa, katulad ko, 9 years na, pag may bagong mga truck, kayo yung unang babasal dun sa mga bagong truck. Ganun. Tulad ng mga truck natin ngayon, puro bago. Kaya, yun, maganda kasi pag bago yung mga truck mo na gamitin na hindi ka kabahan na tumirik ka sa daan, ganun. Yun lang, yung nakaraan nun, yung saman, talagang sirain talagang aircon nun kasi iba kasi nakadesign. Kaya palit tayo ng Volvo. Pero ngayon, okay na yun, yung mga man ngayon dahil yung setting ng computer, kumbaga, kinapot na nila.